Ang mabuting balita ayon kay San Marcos 1. Mula sa sinagoga, si Jesus, kasama sina Santiago at Juan, ay nagtuloy agad sa bahay ni Simon at Andres. Noon ay nakahigang nilalagnat ang biyenan ni Simon, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon di gumaling ito at maghanda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito. At nang matagpuan siya ay sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng mga tao." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Kailangan pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko." Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng demonyo. Ang mabuting balita ay Let's see, akong magbibigyan ng kasi malapit sa akin yung gospel na yan. Actually, yan ang pinagtutulungan. Bumalik ako. Tama ga, Marcos? Marcos 1. Kasi kay Jesus makakasumpong tayo ng kagalingan. Nung malaman ni Jesus na may sakit yung biyanan ni Simon Pedro, pinuntahan niya at daglian naman niyang napagaling. Ang maganda doon, yung point, nung gumaling, siya ay naghanda ng pagkain. Siya ay naglingkod. Kung babalikan natin yung ibang verse ng Bible, sa lahat ng kanyang pinagaling, sumasama siya kay Jesus. Yung mga pinagaling at naglilingkod. So, para bang sa aking sarili, nung ako'y pinagaling, para bang sinasabi, maglingkod ka rin sa akin. Parang gano'n. So, yun yung unang punto ko doon sa pagbasa. Ang pangalawa, kung makikita natin, yung sinusundan nating Panginoon, wala siyang kapaguran. Imagine from sinagoga, siya ay nagturo. Tapos siya ay nagpagaling. Pagkatapos niya mapagaling yung biyanan ni Simon, marami pa siyang pinagaling. Tapos, hindi sinabi doon, ang natin doon, maaaring hanggang gabi siya nagpagaling. Tapos, kinabukasan, madaling araw, nanalangin na siya. So, ibig sabihin, sa panalangin, nakakakuha siya ng kapahingahan. Nare-recharge siya. So, para bang itinuturo sa atin na tayo rin, marahil, ay matuto, maging mapanalangin para din magkaroon ng kapahingahan. So parang ganun. Sa panalangin,
magkakaroon tayo ng pananampalataya. Sabi sa Isaiah 40, Isaiah 40, lahat ng napapagod sa inyo ay lumapit sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan at kalakasan. Lilipad kayo na parang agila. Tatakbo kayo ng walang kapaguran. So, ibig sabihin, kapag tayo ay nagtiwala kay Yahweh, kay Jesus, sa ating Panginoon, magkakaroon din tayo ng ibayong lakas. Kahit na tayo ay nanghihina, pag minsan hindi man tayo, pag minsan tinatamad talaga pero kapag naiisip natin na ang Diyos maaaring magbigay sa atin ng palakasan, huwag natin sayangin din yung pagkakataon na gano'n. Parang pag nanghihina ka ay tumawag ka lang. Tapos yung third and last point nung pagbasa, hinanap, habang nananalangin sa Jesus, hinanap siya ng mga alagad. At ang sabi ng mga alagad, maraming naghihintay sa inyo, tao. Pero ang sagot na Jesus, liliban tayo sa kabilang ibayo at para mangaral din. Para bang sinasabi sa atin na yung effort natin, hindi lang para dito sa household na ito. Meron din tayong obligasyon sa labas na tumulong, hindi lang sa ating pamilya, hindi lang sa ating household, parang mag-reach out din tayo sa iba. Parang ganun yung sinasabi sa akin. Kasi nga, yun yung natandaan ko nung may sakit ako, sabi ko, ganito pala yung karunungan ng Diyos. Parang tinuturo na yung ibinigay ko sa iyong lakas, hindi lang para sa iyong sarili, hindi lang para sa iyong pamilya, hindi lang para sa iyong household, kundi para sa ibang tao. Parang ganun yung sinasabi sa akin. So, kapag naririnig ko yung Mark 1 na yan, parang paulit-ulit bumabalik sa akin, ganun yung pagninilay ko ng time na yun. Yun lang. Dagdag lang daw kayo. Sabi nga ni Brother, yung ginagawa natin, hindi lang para sa household natin. So, siguro, sa pagsunod natin sa Panginoon, ginagawa din natin yung pressure na yan, bilang pagtugon sa kanyang panglawagan na halaganap din ang kanyang sagot. Pag kanyang iniwan sa daigdig, inutuloy lang natin. So para Brad, sabi dun ay hinanap ng mga alagad. Pero ang sabi naman natin sa oras na ito, di pa natin hinahanap si Brad at si sister, nandito na. Ganyan kaagap naman yung ating hahanapin. Nandiyan na yan. Palagi na dyan. Nandiyan na, di ka? Kasi nga, alam niya na tayo siguro sa ating household, tayo yung mga batang galamay na kanyang pinagkakatiwalaan ng mga gawain iniwan sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Panginoon, pinupuri kung saan natin namin sa lahat ng mga sa aming Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa kadakilaan ng iyong pangalan, sa kadakilaan, Panginoon, ng iyong mga gawa. Sa lahat ng iyong nilikha, Panginoon, pinupuri kung sasalamatan ka namin sa pagkatulog ng bigay mo sa amin. Lord, hayaan niyo po sa puri namin sa inyo, alayan ka namin ng mga pinag-tao dito.
to do.
tunay na ano yung pag-iipon namin sinusundan ngayon. Ito puri-puri dahil sa iyo mga buka Panginoon. Puri sa iyo Panginoon. Walang hinggan sa salamat at pagkakas. Panginoon, kami po ay humingi ng kapatawaran sa mga pagkakamali. Sa bawat araw, sa bawat oras na kami nagkakamali, sa aming kapwa, sa aming mga kapatid, sa aming mga magulang. At sa lahat ng aming mga nasasabihan ng masasama Panginoon, napapag-isipan ng masasama Panginoon. Nawa kami inyong patawarin Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang. Lalo tigit sa inyo Panginoon sa pagkakataon na hindi namin nasusunod ang iyong kalooban, Lord. Patawarin mo po kami Panginoon. Humihingi kami ng patawad sa Panginoon. Patawad Panginoon. Panginoon, patuloy ko kami nagpapasalamat. Salamat Panginoon sa kalakasan ng katawan. Patuloy na pinagkakalog sa bawat sa amin. Salamat Panginoon sa pagkakataon ito Panginoon ng aming tahanan. Yung ginawa niyo munting simbahan. Salamat Panginoon sa aming head sa Rectal Medora sa kay Brad Mar at Sis Indian nakarating sa aming tahanan Panginoon mamuno sa aming mga gawain. Gawa Panginoon ay salamat Panginoon sa kalakasan ng kanilang katawan na pinagkakalit mo sa amin at ligtas mo silang ginawa sa amin Panginoon dito upang patuloy kang pagpurihan kami. Tuloy lang kami na pamunuan sa aming mga gawa. Lord, maraming salamat sa bawat araw at biyaya na pinagkakalit mo sa bawat sa amin. Biyaya ng buhay Panginoon, maraming salamat. Sa kalakasan ng katawan Panginoon, maraming salamat. Magpasalamat. Salamat Panginoon. Salamat. Panginoon, with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give Lord, maraming salamat. Panginoon, patuloy po kami maglalambing at nananalangin sa iyo. Hinihingi, Panginoon, patuloy niyong patnubay. Hinihiling namin, Panginoon, na nawa lahat ng aming mga karamdaman sa panahon sa gabing ito, Panginoon. Yes, Lord. Hindi mo pawiin. Hinihiling din po namin, Panginoon, ang mabuting kalusugan ng bawat isa sa amin, Panginoon, at patuloy niyo yung pagkaloob. Yes, Lord. Lord, ang biyaya ng buhay, naway patuloy niyo rin pagkaloob sa amin, Panginoon. Yan din po ang mga hanap buhay namin, Panginoon. Yes, Lord. Hinihiling po namin, Panginoon, ang palagi namin kaligtasan sa bawat oras ng aming mga gawain. Yes. Hinihiling po namin, Panginoon, na patuloy namin sundin ang nais mo sa amin. Yes, Lord. Ang lahat ng ito, Panginoon, isamot na lang namin sa pangalan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Amen. Magandang gabi po. Sige po.
So, sa gabi nito, magpasalamat muna tayo sa ating host, si